Sir, it's not officer, congressman ang nagsabi sa kanya. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. Ito daw ang sabihin niya, i-confirm niya daw na may reward system. Yay, napaka-demonyo nyo naman, Dan Fernandez at saka Abante. Ikaw, Abante, pastor ka pa naman din. Ganyan na ba ang nagagawa ng pera? Ayan o, sinasabi na ho ng isang pulis, kinumbinsin nyo pa siya na sumakay sa script ninyo at pwede pa siyang maging general. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Yes, thank you. Okay, Santis Morio from Manila Bulletin. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagva-viral na video patungkol sa revelasyon nitong mamang pulis sa huwad na committee. Nakahapon lamang mga kababayan dumalo nga itong si Tatay Digong na ngayon mga kababayan humarap din itong mamang pulis at sinabi na ang mga nangyayaring hearing nila Garma, Guban at Espinosa scripted mga kababayan. Grabe naman talaga. Tama nga ang hinala natin nagagawin talaga ang lahat ng mga pulpul na kongreso upang may ugnay ang pangalan ng mga Duterte sa issue ng Pogo at EJK, Ngunit malaking kamalian sa kanila na banggain itong mamang pulis na may prinsipyo at dignidad na kahit inoperan pa nila Congressman Dan Fernandez at Congressman Abante na maging Director General ito, maamo niyang tinanggihan ang offer ng mga pulpul na kongreso. Grabe naman talaga. Pero bago mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nako mga Lods, nagsilabasan na kung ano ang totoo. Panoorin natin. Inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative violation of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Yes, sir. Thank you. Ulol na yun. Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. Okay po, I think you already stated it, kaya Colonel Grijaldo. Nasagot na po niya, Mr. President, nasa testimony na po niya. Former President. Mr. Chair, I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na official mo. Sir, it's not officer, congressman ang nagsabi sa kanya. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Correct. Under the revised penal code. Checkmate, Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative. Grabe itong si Dan, Si Dan Fernandez at saka itong si Abante. Apaka-demonyo. So talagang ititwist nyo ang katotohanan at talagang pipilitin nyo na kung ano ang dapat isagot ng mga pinagbibit-bit nyo dyan. Gusto nyo talaga yun ang isasagot. Grabe. Bista. Sabi ko na sa inyo mga kababayan, scripted yan mga demonyo yan. Una pa lamang. Ano na? Kita mo naman, Bistado na. And klarong-klaro sa pulis na pinilit nila. Na-imagine mo, ito daw ang sabihin niya, i-confirm niya daw na may reward system. Yay, napaka-demonyo nyo naman, Dan Fernandez at saka Abante. Ikaw, Abante, pastor ka pa naman din. Ganyan na ba ang nagagawa ng pera? Grabe, halata mo talaga. Yang quadcom hearing, yang quadcom na yan, halata, set up yan. Nakakatawa kasi they are doing everything para siraan lang ang Duterte administration at si Tatay Digong. Sinabihan pa nila ang pulis, pwede ka pa mag-general. Wow! Ay! So pagsusunod sa inyo, iaangat niyo ang posisyon? Ay, iba!
Sino ba kayo, Dan at Abante? Ha? Apakademonyo nyo. Oh, kita mo? Kasama si Colonel Garma. Yung babae. Kasama po siya doon sa nagsasabing, hindi, si ano lang kayang magsabi niyan. Ito. Nagturo siya kung sino ngayon yung magsasabi ng kasinungalingan. Diba? Tinuro ni Garma. So, ibig sabihin po, parte ho si Garma dyan sa circus na nangyayari sa Quadcom. Ay, sino pang maniniwala sa inyo mga animal kayo dyan? Diba? Eto na. May tumayo na. At nanindigan. Sabi niya nga, etong pagtayo niya ito, hindi ko ito kasinungalingan. Alam niyo kung bakit to? Mapapahamak ko siya sa boss niya. Sigurado ko bukas na bukas din. O ngayon, kinabukasan ng hearing, sigurado kung yari ito dun sa boss niya. Sigurado kung sibak ito or di kaya, tingnan nyo ha, maglalabasan ng kaso nito. Sasabihin, kasi alam mo mga pulis, normal na sa kanila yung nadidemanda dahil nga, meron nga akong kilalang pulis nademanda dahil dyan sa investigasyon na nagaganap dyan dahil sa kung ano-anong sinasabi na wala naman silang kinalaman. Talagang na politika lang ho sila. Paano pa itong tao na ito? Naku po, maniwala ho kayo sa akin. Kaya imposibleng nagsisinungaling siya dito. It is far for impossibility. English ka pang animal ka. Totoo naman kasi grabe ho, hindi ho biro ito. Ang nakataya ho dito, buhay niya at yung kanyang karir. At syempre pag yung karir niya, ang nakataya dyan, pagkain ng kanyang pamilya. Yan ang niriris ng mama na to. Me. I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan... Grabe, pumalag siya. Sabi niya, hindi ko ito ko-confirm. Kaya tumahimik sila. Ito, hirit ni Kong Dan ha. Tingnan mo, pambira ka Kong Dan. No? Allegedly ha, pero... Kadiri ka, Brad. Sorry na-interview pa man din kita dati, pero ganito pala prinsipyo ng buhay mo. Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Nako, naging ano pa pala ito? BJMP pa. So, ibig sabihin, alam niya yung estado ng nakukulong. Nako po, iba ka talaga, sir. Hanga ako sa'yo. Hindi ka takot makulong. Kahit alam mo na ang estado ng mga nakukulong. 'Di ba? Sabi niya dito, hindi pa ako pulis niyan Ano nga aminin ko dyan sa DDS na yan? So, pinapaamin sa kanya na may DDS. Umbira kayo. Kaya na lang nagagalit si Pangulong Duterte sa inyo. Kami nga ho yung DDS. Ano ba? Tayo Duterte supporter. Ba't ba kayo naghahanap pa ng ibang DDS? Kami na ho yun. Kami, sino ba dito DDS? Ilagay nyo dyan. Ako, DDS din ako Hindi, alam mo, ito, walang biro ito Nung pinapanood ko yung hearing, sabi ko, I am so proud that I am a DDS. I am so proud I am a DDS. Kasi we have a strong leader na may sabihin ko sana, bayag pero hindi totoo Grabe ho ang Correct naman. Talaga ni Pangulong Duterte, grabe ho. As in, sige na, ako na may kasalanan sa lahat. Huwag nyo nang idamay ito mga pulis, pauwiin nyo na ito. Ako na may kasalanan. Diba? Inamin niya na kahit di niya kasalanan Kahit walang DDS, pinaglaruan niya na si Ontiveros para lang sabihin na ako na sisihin nyo, ako na sampahan nyo ng kaso. Huwag na ho itong mga pulis dito. Kaya nga ito, pinipilit na paaminin na may DDS o yung tinatawag na Davao Death Squad. Yan ang kanilang script May pinapatay si Duterte, may inutos na ipapatay si Duterte, may reward money, at merong DDS yung Davao Death Squad. Ito, sinasabi na niya, pinipilit siya. After some time,
Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, Ayan na. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Bishop Bayani, Congressman Bishop. Bishop ka pa man din. Una, kasalanan mo dito, ayon sa kwento, Grabe naman tong mga nasa Quadcom, no? Sina Congressman Dan Fernandez, Congressman Abante, Congressman Barbers. Tila may pinapahiwatig pa na kung sasang-ayon sila sa script, no? Itong ang mamang pulis, parang bibigyan pa siya ng award na maging general kasunod ni Marbil. Grabe naman talaga. Anong klaseng pag-iisip ang meron ang mga huwad na committee? nitong mamang pulis na ito, sabi niya, naandun ka lang habang nangyayari itong tinatawag nga ni Pangulong Duterteng perjury, di ba? Habang nangyayari itong katarantaduhan na ito, naandun ka, you are witnessing it. And you do not only agree sa mga nangyayari, pero kayo po mismo ay nagkukumbinse dito na sundin yung script. At by saying, uy, pwede ka pang maging general. May 4 years ka pa, pwede ka pang maging chief. Pwede ka pang maging mataas na ano. Hindi ko alam kung general ba ang RD. Parang ganun. 'Di ba? Mga regional director. Pwede ka pa talagang maging general. Yan ang grabe, dinaig mo pa yung demonyo. Hindi, sorry pero alala niyo yung demonyo? Di ba yung demonyo bumubulong-bulong yun uy, masarap yung pagkain na yan. Ay, di ba yung apple na yan? Hindi pala apple yun, di bang prutas yun? Ay, di ba to? Dinaig mo pa yung demonyo din na nagtetem kay Jesus na sinabi niyang Tinutokso. di mayon ka dyan. Ikin sa'yo ang mundo na to. Iligtas ka niyang Panginoon. Alam mo, Bishop, confessed. Hindi, totoo. How come naging pastor ka? Ganyan ang mo, hindi mo ba kayo nahihiya? I rebuke you as a brother in Christ. Hindi mo ba kayo nahihiya? Ayan sinasabi na ng isang pulis, kinumbinsin nyo pa siya na sumakay sa script ninyo. At pwede pa siyang maging general. You are Nilamon ng being pera. part of these lies. How dare you? Talay. Okay na Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. Yun. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Grabe, ang lupit mo, sir. Sino sa atin ang kaya yung ganito? Alam mo, sir, hanga ako sa'yo. Hanga talaga ako sa inyo. Ibang level lang nyo, ang pagiging honest ninyo sa buhay. Alam mo yung mga katulad mo ang pag-asa ng bayan na to. Yung mga katulad mo ang dapat maging general. BP Sara Duterte, kung kayong susunod na Pangulo, kung kayo magiging susunod na Pangulo, ilagay nyo ito sa posisyon. Hindi dahil sa bayad utang, pero this is the kind of generals or this is the kind of police na we need in our country. Honest to goodness. Alam mo yun, the temptation is so hard. Diba? It's not easy. Tumanggi ka, malagay sa alanganin ang pamilya mo, yung pagkain ng pamilya mo, malagay sa alanganin yung iyong karir. Hindi mo madali yan. Alam mo kung bakit? Pag ikaw na-suspend, pag ikaw natanggal, lahat ng pensyon mo tanggal. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, mawawala. Alam ko yan. Alam mo kung bakit? Marami nga po akong kilalang pulis. Yan po ang hinahabol nila. Yung malinis na record at mag-retire ng maganda para may pension sila na habang buhay na silang sumasahod through that pension. Yan po ang habol ng mga pulis Di ba ho? Maging matuwid lang para dire-diretso yung kanilang pension. Pero pag ikaw na-suspend at natanggal sa serbisyo, kung ano man ang iyong
pinagdaanan, siguradong wala kang ikabubuhay. Ang mangyayari sa'yo, magiging personal bodyguard ka lang ng mga ano dyan, ng mga politiko. 'Di ba? Nakakalungkot pero that's the reality. Ganyan ang mga nangyayari doon sa mga nagre-retire at mga nadidismiss na pulis eh. Nagiging, hindi nare-retire, mga nadidismiss po pala, nasususpend, o yung mga natatanggal talaga sa trabaho. Nagiging bodyguard lang ng mga politiko. Pero itong mama na to talagang pinanindigan niya yung kanyang prinsipyo. At ang nakakahiya, congressman pa ang nagkukumbinsi sa kanyang magsinungaling. At dahil nga sa pagbunyag ng mamang pulis patungkol nga dito sa scripted na hearing sa mga Duterte, ayan mga kababayan, ngayong araw lang nagpatawag ng press conference itong WAD na committee para linisin ang kanilang mga pangalan. Napakakapal naman talaga. Na huling-huli na kayo mga sir, ang mga katarantaduhan ninyo. Sapagkat nabangga niyong mamang pulis, hindi nabibili ang prinsipyo. Ngayon nasa bingit kayo ng inyong karir at baka kayo pa niyan ang managot. Huli kayo mga pulpol. Well, nabanggit ko na binanggit ko yung Republic Act number 9551 na entitled noon, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Hindi kami magdidemanda eh. I mean, sa amin po, sa Quadcom sinabi namin pa ulit-ulit we just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs Pinapaniwalaan namin yan Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, was it necessary to kill more than 20,000 people? Para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron sa tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old? Napatay na 9-year-old? Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lords? Ilan ba? Sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 Ilan ang napatay ng mga drug pushers? Drug pushers na mga talagang mahihirap. More than 7,000. Ilan ba napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? Pati yung data na hawak-hawak nyo scripted din. Naku naman po. Ang hina-highlight nyo lang yung mga walang kakwenta-kwentang bagay at mukhang nakakalimutan nyo din na hindi si Tatay Digong ang may gusto noon kundi ang taong bayan. Taong bayan ang mismong nag-request na magkaroon ng war on drugs campaign ang ating presidente. Dahil talamak na nga sa daan ang mga addictus benedictus na kamukha mo. Dapat nga pati ikaw charot. May pambira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun Di ba? Shit happens? Ganun lang ba yun? See that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaari mangyari pa ang extrajudicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extrajudicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. Sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yan na. Naimbestiga na kami. Alam niyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala to prosecute. Napagkat kami, ito lang ang maaari namin gawin.
Pero ang maganda din doon sa briefly lang ang maganda sa nagiging investigation natin, na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, tong sa preservation assets na we recommended na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon. Siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yun? Magta-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ng mga dokumentong ito. So, they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute. So, talagang in aid of legislation lamang kami. So, commentatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, ito lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you gonna do about this? Ay, sa maganda nangyari doon, nagkaroon na para sa liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito talaga ang katotohanan. Ito, para sa malaman po ng taong bayan. Willful killings to affected thousands of civilians. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin. Kaya sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Ilan pa napatay na drug lords? Okay. Si Kerwin Espinosa na sinasabi po, Napakabobo naman itong Congressman Abante nito. Parang hindi pastor, mga kababayan. Nai-stress ako sa kanya. Kahit ang Diyos namamarusa kapag alam niyang wala ka sa pagsunod Tapos ikaw na pastor, parang binibaby mo pa ang mga wala sa pagsunod. Wala sa kapayapaan, wala sa kaayusan. Anak ng titing naman. Nasabi ka pa namang pastor, pero utak mo ganyan. Palibasa nasusuhulan ka ng pera ng 1 million pesos kada hearing na wika ni Congressman Paulo Duterte. Grabe. Anong sense ng malaking krus mo? Sa leeg mo kung ikaw mismo mayroon kang nasusunog na kaluluwa dahil sa pagsisinungaling. Ang mamang pulis nang nagsabi na binigyan nyo ng script at tinokso nyo pa na kapag sumunod pwedeng maging direktor. Napakakapal naman talaga ng pagmumukha nyo. Ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon Oo. Okay. Nakakapagtaka. Yung former administration. Bobo talaga kayo. Under sa administrasyon ni Bangag na nalayang mga drug lords na yan kamukha ni Dalima, kamukha ni Espinosa, na ngayon ginagawa yung star witness. Ikaw pa talaga nagtataka, kupal ka. Lahat na dismiss ang kaso ni Kevin Espinosa. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kevin bilang drug lord. Ba't ba siya nakakawala? Kung talagang drug lord siya, hulihin na siya. Bakit andun siya nakakawala? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Nakausap ko ang isang tao. O ano namang sibat ni Tatay Digong patungkol doon? Ang mga pulis na nakiki-rides pagdating sa pinagbabawal na gamot, anong ginagawa? Siya mismo pinapapapatay mga kababayan. Sapagkat alam niya na may mga kapulisan talaga na nadadawit pagdating sa pinagbabawal na gamot, no? Kaya nga sinimulan ito sa paglilinis sa PNP Ang sabi niya sa akin ganito karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis, ang nagbibigay ng drugs. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, akong responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya?
Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-involved din ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin. Commander-in-chief pa natin yan. Titirahin na natin to. May reward pa. So ang tinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Yes, Okay, Santis Morio from Manila Bulletin. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan niyo po yung niya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, merong tayong batas Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing. Yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang mag-take over, will take cognizance on that. At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting